Miss Supranational Macao se derrumba y rompe en llanto en plena final del Miss Supranational 2026. La tramoya que le hicieron a esta reina. Soy Ian Castro y aquí te lo cuento. La candidata de Macao mínimo merecía el top 12. Yo la puse dentro de mi top 12 de finalistas y solo logró ingresar al top 24. Esta fue su reacción. Y la verdad que sí, o sea, cómo tú te esfuerzas tanto. Macao es un país chiquito, lo das todo y al final simplemente no valoran tu trabajo y te dejan en el top 24. Una falta de respeto para esta niña que se destacó mucho, de verdad, qué pena. Y además el Supra dejó mucho que desear. So inyong napanood mga kapolitika itong pambato ng Macau na si Linini na kung saan is umiyak siya dito pagkatapos ng Miss Supranational 2026 dahil siguro is nalulungkot siya sa hindi niya matanggap yung naging resulta ng kompetisyon, pero siguro is nalulungkot siya dito sa sa kanyang placement sa Miss Supranational na hanggang top 24 lang siya. So hindi na naka-advance doon sa top 12 itong si Linini na pambato ng Macau dahil usap-usapan nga siya doon sa diba, sa preliminary competition. Isa rin siya sa mga nagpakitang gilas at marami ang na-impress dito sa kanyang performance. Pero sa sinasabi natin, mas talagang nangingibabaw si Miss Katrina Ligado dito sa Miss Supra para ngayong taon. At itong parang na-touch rin ako, naawa rin ako dito sa pambato ng Macau dahil ginawa niya yung kanyang best, yung lahat ng kanyang makaya para ma-impress at least siguro is ini-expect niya baka sama siya dito sa top 12 or sa top 5, pero unfortunately is top 24 ang placement nitong Miss Macau para ngayong taon sa Miss Supranational. So itong yung may papayo ko mga kapolitika dito kay Miss Macau, kasi hindi naman tayo, naawa rin ako dito sa kanyang naging reaksyon na umiyak siya matapos ang coronation night ng Miss Supranational. So dito kasi sa mga competition, kinakailangan natin na yung sinasabi nga na ang losing daw, ang pagkatalo is part ng competition dahil hindi sa lahat ng pagkakataon is talagang mananalo tayo. Kaya nga tinatawag siya na competition dahil merong nananalo at merong natatalo. So losing is part of the competition at dapat is ihanda natin yung ating mindset na kung matalo tayo is okay lang. So dito naman is siguro yung expectations niya is hindi na turn into reality. Yung expectation niya na siguro is at least makasampa siya ng top 5 kung hindi man siya yung winner ay hindi nga nangyari. So dahil marami ang na-impress sa kanya at maraming ang pumuri sa kanyang performance doon sa preliminary competition, so siguro is nag-expect siya mga kapolitika na maganda yung kanyang ranking. So hindi niya siguro in-expect na hanggang top 24 lang itong si Nini dito sa Miss Supranational. So yun nga, kailangan na pong mag-move on at tanggapin ng bukal sa ating kalooban na hindi talaga para sa atin yung panahon at pagkakataon. At para naman dito sa kay Miss Macau, medyo nakakaawa rin at parang medyo bata pa siya mga kapolitika. So siguro marahil ay pwede siyang sumali sa ibang mga beauty pageant competition, pero ang disadvantage kasi dito sa kanya is yung Macau naman is hindi naman kasi sila passionate sa pagdating sa mundo ng beauty pageant. Kumbaga is wala silang sash factor. So yun lang din ang disadvantage dito sa kanyang bansa. Pero maganda yung kanyang naging performance doon sa prelim. So siguro marahil ay talagang hindi talaga para sa kanya. At maging happy na lang siya kasi siya naman ang nanalo dito sa Miss Supranational Model of the Year for the year 2026. Okay, so hindi pa rin siya actually uwing luhaan at meron pa rin siyang award dito sa Miss Supra. Okay, so yun po ang aking mag-reaction at update dito kay Miss Linini na pambato ng Macau, kung saan is naiyak siya mga kapolitika at maraming mga netizen ang na-touch dito sa kanyang naging reaksyon matapos ang finals ng Miss Supranational. Cero maquillaje para la entrevista privada con el jurado. Así decidió ir Miss Supranational Macao y muchas personas han quedado maravilladas con lo hermoso de su rostro al natural con este outfit verde esmeralda. Pero ¿qué sucedió? ¿Fue una estrategia fríamente calculada o hay algo mucho más profundo
detrás de esta historia y yo me puse en contacto con su organización porque me llamó muchísimo la atención, sobre todo yo que soy un amante de la belleza clásica asiática, quise saber el porqué detrás de esta decisión. Y no fue estrategia. Lamentablemente Macao está pasando por un proceso de alergia y por su salud, por su bienestar, se decidió de que ella fuera así, al natural. Y de este difícil momento podemos sacar muchísimas enseñanzas. La número 1, que las mujeres pueden ser hermosas sin exceso de maquillaje. La número 2, que la belleza y la salud tienen que ir de la mano. Y vivimos una época donde queremos reinas de belleza que hagan lo imposible por ganar la corona, pero que nunca jamás interpongan su salud. Estoy muy contento por esta decisión de la organización, por esta decisión de Miss Supranational Macao, porque las estrellas se alinearon para que ella nos pudiera dar un mensaje poderoso. Y yo, Mr. of Misses, les mando un abrazo caluroso a ella y espero su pronta recuperación, su pronta mejoría, pero sé que de no suceder en la noche final y en la preliminar nos va a deslumbrar con ese rostro magnífico y hermoso sin una gota de maquillaje.